Kaya mga kapartner, akutin na yung upo. Yan, nakapagkarga na kami. Dito dala-dala na dun sa sa taas. Basta kuya yung motor hinarang sa Abay, kala ko pupunta lang din Oo. Walang utak. Yan. Ito na yung upo ni Chris. Sa makalawa na lang ulit. Boss, thank you. Mga kapartner, bali naka 18 yung good, tapos 5 yata yung yung segunda. Bali bayad na yan. Tapos yun nga, yung sile, talbusan natin naka 3 kalahati. So bumenta siya ng 420. Binili ako sa 4. Katrop, si paring Carlo, ako at si Mrs. Kapartner. Yun naman talaga plano doon. 4 kami. Biyakin natin yung para may kita ang lahat. Unang pa lang naman yun. Unang pitas pa lang ng talbusan. Kaya konti pa. Pagka medyo umidad-idad na yun, biglang dami yun. May pinagkakita na tayo tuwing linggo. 1 linggo ang harvest nung na yun. Yung mga kapartner, kami magtatamsi na. Paring Carlo nakayari na mag kabit ng tamsi. Yung isang tudling na lang yata yung kinulang, baga ginawa na lang ng paraan, tatali na lang. Magtatali kami ni Mrs. Kapartner para maunti-unti itong sitaw para matapos na. Hindi tayo makapokus sa ibang trabaho gawa ng yung sitaw. Kailangan nyariin muna to. Hanggat hindi nangyayari ito, hindi ko sila pwedeng tulungan sa pag-grass cutter doon. Kung mag-i-start na sila, kailangan nyariin ko muna to. Kasi pag di natin nangyari ito, may iwanan naman yung trabaho, kakapal na naman yung damo, tayo na naman ang mahihirapan uli. Kaya kailangan tapos. Yan ang mga nakababayan talbos, palupot na. Mahirap yung mga kapartner kapag hindi pa inasikaso. Kaya kailangan talaga trabahuin na. Yan, tatrabahuin namin ni Miss Kapartner. Hindi natin mayari, bukas naman unti-unti namin tungkol sa mayari. Yung mga kapartner, bali isa na lang yung hindi na tatamsian ni paring Carlo ito. Tsaka yun, wala pang wala pang letting pa mamayang hapon siguro baka malagyan niya na ng letting pag yun. Kaya ang yayariin natin dayos ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 dayos.
Ayan yung ating katulong na nagpapalupot. Siyempre tsatsagain namin to kasi ayan na yung sitaw natin. Ilang panahon na lang, aanin na yan. Halos makakasabay ng upo yan. Kaya kailangan talagang pagtsagaan. Pag walang tiyaga, walang tinola. Tama. Mga kapaknar, mahirap ng baklasin yung mga talbos niya kapag ka nakapalupot na ganyan kami. Tinatsaga talaga namin isa-isa. Tinatanggal namin para hindi sabog-sabog yung talbos. Kasi pag inangat mo lang isang ganyan yan, isang ano lang ang gagapangan niya. Kailangan pag ganyan, katulad nito, nakasama dito, ihiwalay mo ditong igapang yan. Hindi basta isasampa lang. Tapos binababa ko na rin sa pangalawa. Isang baba lang siguro gagawin ko dito, tapos diretso na sa taas. Para maging manipis lang yung ano niya. Yan, start na rin ako para makapag-tamsin na tayo. Maya-maya na yung pabidyo-bidyo. Yan mga kapakner, yan yung nangyayari kapag hindi inasikaso kagad yung sitaw. Medyo mahirap talagang tanggalin yan, palupalupot. Isa-isa pa natin. Kaya kailangan pagka nagsisitaw ko talaga tutok. Huwag mong hayaan na abutan ka ng talbos na ganito magbubuhol-buhol. Kailangan saktong gumagapang pa lang, may tamsi na. Tapos maipapalupot mo na kagad dito. Pagka tayo magsisitaw na, hindi natin nahayaan na magkapalupalupot na ganyan. Tatrabahuin natin kagad. Kailangan unahan mo sa trabaho yung sitaw. Kasi pagka naunahan ka sa trabaho niyan, mahirapan ka talaga. Buhol-buhol, ang tagal. Dapat niya nakaisang tudling na tayo. Inuunti-unti pa namin na kada palupot namin ng isang block, binabalikan namin, hinihiwalay natin isa-isa yan. Pag nakahiwalay na isa-isa, hinaan na rin sa mga tamsi niya. Si Miss Kapak naradong pa lang. Tiyagaan lang talaga sa pagpapalupot. Buti makulimlim, kung mainit lang ay mahirap magpalupot kapag mainit. Yan mga kapakner, medyo tumirik na yung araw. Alas 11 na rin ng tanghali. Yan. Nag-ano pa rin kami ni Miss Kapakner. Kali tigisan tudling pa lang natin to. Sinalubong ko gawa ng matagal nga ipalupot. Dahil nga 1 by 1 yung ginagawa namin. Ito may balik kami sa akin. Nandito lang yan. Papalupot kayo sa'yo. Tinatsagaan namin para matapos na. Kuha na sana ako isang tao para mayari na. Sabi ni Miss Kapakner, kami na lang daw. Ang kasi para mayari na yung dahil marami tayong trabaho. Malaking trabaho tong tinatapos natin na to. Pag natapos yung paluputin na yan, bababa pa yung mga nandun yan. Kailangan maibaba dito sa pangalawa. Tapos cultivator, grass cutter. Yan. Unti-unti. Pero kaya namin, kaya lang nagagaho lang tayo sa araw. Masyado ng matagal yung pagkakapalupot sa pagkakalaglag sa lupa. Kayang nyariin Siyempre kada dadaan yung araw, humahaba yung talbos, pumapalupot sa Pero baka hanggang bukas matapos namin. Yan mga kapakner, time check tayo. 12:40 na ng tanghali. Yan. Nandito pa nga kami ni kapakner sa bukid. Tatapusin na namin tong na to, yung taliin. Kung may matira man na paluputin na ganyan, bukas na lang ng magang maga. Ayan. Doon siya sa kabila. Ayun. Tapos dito tayo nagsimula sa may sinunda na, nakatali na. Dito tayo. Yan, start na tayo mga kapakner hanggat mahina pa yung ulan. Baka mamaya biglang lumakas.
Yan mga kapakner. At nandito pa nga kami. Mga kapakner. Ilan na lang dyan, Moy? Ano lang. Tapos ito yung walang tamsin. Ilan pa? Ito yung wala pa tamsin pa ano. Ayun doon. 7 pa pa rin nandun. Sa bandang dulo. Wala pang pahalang yun kaya tiwat. Oo, wala pang pahalang. Yun yung kakabitan ni parang Carlo mamaya. Yung matagal nga rin proseso. Tsagaan lang talaga. Ayun, mga kapakner yan. Bayaan ng ganito eh. Kaya mga kapakner, dapat talaga. Nadaan-daan namin mga kapakner para hindi maputol yung talbos. Buti na lang malilim. Umiinit-init pero malilim. Matatapos namin ito ngayon mga kapakner. Yung 7 doon, o mamaya pagdating niya parang Carlo, lalagyan niya ng mga ganito. Mga itim. 7 ganun na lang yun. Yung mga kapakner tatapusin na nga lang namin itong tudling na to. Tapos yung 7 tudling, bukas na lang. Gawa ng wala pang tali. Yan nga, ito yung aming napalupot. Nakakaano lang yung sitaw, medyo nalanta. Gawa ng pinaghihiwa-hiwalay namin, parang pansit kasi nagkabuhol-buhol eh. Pero makaka-recover yan kung yun lang, kaya lang nasaktan masyado yung sitaw. Ito yung sinasabi ko, pagka nagbuhol-buhol na, napakahirap trabahuhin. Kung halimbawa, sa isang araw, nayayaring trabahuhin to, inaabot ng pagka maliliit pa yung sitaw, isang araw, kayang yariin o 2 araw. Ngayon, kahit 1 linggo, pagka mahihirapan gawa ng buhol-buhol nga yung talbos. Kaya, ito yung sinasabi ko talagang pag nagsitaw ka, habulin ka talaga pag di mo inasikaso kaagad. Hindi ako makapag-focus sa trabaho gawa nga ng pumitas pa kanina ng upo. Ang plano ko sana dito ako sa sitaw, kaya lang tayo pa rin yung pumitas ng upo kanina. Kaya hindi tayo nakapag-tamsi kanina mga kapakner. Tapos yan nga, bukas siguro pupukusan ko talaga to sitaw para mayari na. Pagka hindi napukusan to, wala. Matatampakan tayo ng trabaho. At higit sa lahat, hindi ko nahahayaan magkadamo to. Pagka yaring i-cultivator to at medyo lumabong yung damo, grass cutter ng konti, tapos pag tumaas na hanggang dito yung sitaw, pwede naman tayo magdesisyon dito kasi lahat naman pwede magdesisyon eh. Papakalabaw ko to, papatakpan natin tong pinaka para tatabunan ulit yung mga damo ganyan. Para hindi sumukal. Napakahirap kasi mga kapakner kapag nagsukal. Yung mga kapakner at kami ako ng animis kapakner. Bali hindi pa kami nananghalian nito. May pagkain naman doon sa kubo. Niyari lang talaga namin tong lalagyan ng tamsin ni paring Carlo para bukas konti na lang. Pero bukas pati cultivator niyan titirahin ko na siguro para matapos na nang makaluwag-luwag tayo sa trabaho. Kapag bukas-bukas ka sa trabaho dyan, paata-ata ka, lalong matatampakan yung trabaho. Lang pagka pantrabaho na trabahuin na talaga. Kapag nagsitaw na kami ni Mrs. Kapakner, yan, tamang kulang pa ako sa kaalaman pero papapag-aralan. Sisiguraduhin ko yung trabaho, hindi tayo matatambakan. Yun lang ang nasisigurado ko. Hindi ako kayang habulin ng trabaho pagka isang balog lang ang pinukusan ko. Kayang kaya. Dito tayo magtatanim ng sitaw. Hahatiin natin yung balag na yan tsaka doon. 3 kami. Hahatiin natin to kung yung tudling. Sabihin ko sa kanila,
para pare-parehas. Tapos sila. Tapos sa kanila yung kung ano itatanim nila. Yung mga kapaknaran, dito na nga kami sa kubo. Yan nga yung nagawa namin kanina. Bali, kaninang maga nga, pinitas ko muna yung upo. Nayari natin pitasin. Tapos, tinulungan tayo magkakot ni paring Carlo. Tapos siya, nagtamsi. Tapos, nagtalbos na tayo ng sili. Nakapagdamo pa. Yan. Kumbaga, yung araw-araw natin na lusong, nasusulit. Hindi natin hinahayaan na lulusong tayo tapos hindi naman tayo gagawa. Wala tayong magagawa. Kumbaga, sinusulit ko yung yung paglusong kasi sayang yung gas eh. Yung lulusong ko tapos wala kang gagawin, sayang. Marami tayong natatrabaho kahit nag-half day lang tayo. Half day, anong oras na? Alas 2. Alas 2 mga kapartner. Pinilit talaga namin mayari yung sa sitaw na tinali ni paring Carlo. Pero may 7 tudling pa na hindi nakalagay yung kulay itim na tali. Kaya hindi namin tinali yung blue. Wala pa siyang tatalian sa ilalim. Yan, try natin tatandem kami ni Meng sa sitaw. Try natin. May buto na kaming nakakuha doon. Tapos bibili na lang siguro ako mga 1 kilo. Pupunuin ko na sitaw yung na yan. 2 kilo yan eh. Yung balag ng upo. Pag natapos. Pa yan. Susugalan natin yung December. Malamig nun eh. Mahirap magpakit ng baging na sitaw. Pero subukan natin. Hindi pwedeng wala tayong itatanim. Kailangan natin mag-try. Tsaka yung pagka may talbusan na sili, bibili ko. Yung pang sa amin ni Meng talaga. Kahit mga 5 tray. Sa gilid-gilid itatanim ko. May 4 na tray kami dyan. Corpo yun. Pagka tulad niya, bumenta na kami ng 400. Pinaghati-hati ko sa isa 100 kami 4. Yan, iba yung may sarili para talagang lalo na kami kahit na sila anak namin nag-aaral. Kailangan namin kumita talaga. Kaya ako nagsusumikap akong pilit dito sa bukid. Kaya kahit na kita nyo naman, kahit na mainit, talagang tinatrabaho ko yung gulayan kasi gusto namin kumita. Hindi pwedeng magbaka-baka. Pagod ka na lang din, kailangan ayusin mo na yung trabaho. So mga kapaknar, yan nga muna yung ganapan ngayong araw. Muli po, thank you po sa suporta. Tiwala, ingat po natin. God bless. Bye bye.